Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you. Sa kabataan nitong si Benedict, ay masyado ito siyang nadala sa makamundong bagay. Yung ang nasa isipan lang niya'y ang maangkin ang mga yaman na kaya niyang angkinin. At wala siyang pakialam sa mga taong kanyang masasagasaan at masasaktan. Successful na negosyante itong si Benedict at kinakatakutan ng kanyang mga empleyado. Isang araw, nang papasok itong si Benedict sa kumpanya para i-check ang mga empleyado nito, ay di inaasahang nadulas ito siya at natumba sa sahig. Sobrang galit niya sa puntong yon at ginawa niyang murahin ang janitor na naglilinis doon. Hoy ikaw, paglilinis na lang nga ng sahig ang ginagawa mo? Hindi mo pa magawa ng maayos? Makinig ka, huling araw mo na to dito dahil si Santi ka na. Galit na sambit ni Benedict. Labis ang pagmamakaawa ng janitor na iyon dito kay Benedict. Sir, maawa na po kayo. Ako lang po ang inaasahan ng pamilya ko. At may sakit pa po ang asawa ko, sir. Maawa na po kayo, sir, please. Umiiyak na sambit ng janitor. Ngunit, ipinawalang bahala lang iyon nitong si Benedict. Kailangan ka pala ng pamilya mo. Ba't di mo pinag-igihan ang pagtatrabaho? Kasalanan mo yan. Sisihin mo ang sarili mo, saad pa ni Benedict. Nangyari ngang hindi na binigyan pa ni Benedict ng isang pagkakataon ang janitor na iyon. At ginawa nga talaga niyang sisantihin ito siya. Labis ang lungkot na dinulot nun kay Mang Lando, ang janitor na sinisante. At hindi niya matanggap-tanggap ang ginawa sa kanya. Mang Lando, sorry po talaga. Natakot din pa ako kanina. Hindi kita na ipagtanggol, sambit ng kanyang manager. Okay lang po yun, ma'am. Wala po kayong kasalanan doon. Ako naman po ang dapat sisihin kasi nagkamali ako. Tanggap ko naman po, ma'am, ang lahat. Malungkot na saad pa ni Mang Lando. Hayaan niyo po, Mang Lando, at agad ay tutulungan ko kayong makapaghanap ng panibagong trabaho. Dagdag pa ng kanyang manager. Maraming salamat po, ma'am. Pasasalamat na saad naman ni Lando. Maganda naman ang naging usapan nila sa mga sandaling yon. Ngunit kinahapunan, ginimbal na lang ang lahat ng isang malakas na pagsigabong at kasunod nun ang sirena ng kotse. Tumalo na pala itong si Mang Lando galing sa rooftop at dahil sa taas ng binagsakan ito ay agad siyang binawian ng hiram na buhay. Pumutok sa balita ang pangyayaring yon at nang makarating ito kay Benedict ay nakaramdam ito siya ng awa at konsensya. Dahil sa naisip niyang siya ang nag-udyok sa lalaking yon na gawin ang bagay na iyon. 10 taon ang lumipas, malaki ang naging epekto ng pangyayaring yon dito kay Benedict, kung kaya't malaki rin ang pinagbago nito sa kanyang sarili. Hindi na muling naging malupit pa itong si Benedict at ginawa na niyang ituring na kapamilya ang mga empleyado niya at iginalang ang mga ito. Bumawi itong si Benedict sa mga empleyado niya at binalikan niya ito sila ng kabutihan. At natutunan na din itong makipaghalubilo sa kanila. Laking gulat naman ng mga empleyado sa laki ng pinagbago dito kay Benedict. Ano kayang nakain ni sir, no? At nag-iba bigla ang ugali, sambit ng isang empleyado. Oo nga, nakakapanibago naman, saad pa ng isa. Tumigil nga kayo dyan, maging masaya na lang kayo dahil nagbago na ang sir natin. Mas gusto nyo bang maging terror ang sir natin? Sambit naman ng kanilang manager. Sa sinabi ng manager nila ay natahimik lang ang dalawa. Pagkasunod na araw, habang papasok ng opisina niya itong si Benedict, ay bigla na lang mayroong isang lalaking nagtangka sa buhay nito. Ngunit dahil sa maagap na aksyon ng mga bodyguard niya ay
napigilan ang taong yon. Hindi na bago iyon para kay Benedict dahil sa alam naman niyang marami pa ring may galit sa kanya. At ginawa pa rin itong normal na araw ang araw na yon kahit na ganong pangyayari ang bumungad sa kanya. Habang nasa opisina niya ito siya'y napaisip itong si Benedict. Ano kayang dapat kong gawin para matama ko ang mga pagkakamali ko noon? Ito na siguro ang karma ko. Pabulong na saad ni Benedict. Nang mayamayay, nakaramdam itong si Benedict ng panghihilo. Iwinalang bahala lang niya iyon sa una dahil sa akala niya'y wala lang iyon at baka sanhi lang ng mga pinagdadaanan nito. Kahit na ganon ang pakiramdam niya'y nagawa pa rin niyang makauwi ng safe. At agad ay itinulog na lang niya iyon na umaasang kinabukasan ay mawawala na rin iyon. Ngunit pagkagising niya sa umaga ay hindi na niya maigalaw ang katawan nito at nananakit ang katawan. Kung kaya't ginawa na lang niyang ipagkatiwala sa kanyang sekretarya ang pagmamanage ng kanyang kumpanya. Halos 2 linggo ring hindi nakapasok ng kumpanya niya itong si Benedict. At sa araw na wala ito siya'y napapansin niyang madaming pera ang nawawala sa kumpanya. Dahil doon ay nagtaka na itong si Benedict kung kaya't ginawa niyang tanungin ang sekretarya nitong si Sarah kung meron siyang napapansing kakaiba sa kumpanya. Pinabulaanan iyon ni Sarah at nangako siya dito kay Benedict na aalamin nito kung sino ang naghuhudas sa kumpanya. Sa narinig ni Benedict na sinabi ni Sarah sa kanya ay nagtiwala naman ito siya. 1 linggo pa ang lumipas, kinagabihan, pagkarating ni Sarah ng bahay ni Benedict ay agad sana nitong bibigyan ng gamot itong si Benedict, ngunit nasorpresa siya sa kanyang naaabutan nang masilayan niya si Benedict na nakaupo sa may sulok. Sarah, maupo ka. Unang-una sa lahat, gusto ko sanang humingi ng tawad sa mga kasalanan ko sa iyo at sa pamilya mo. Oo Sarah, alam ko na ang lahat-lahat. Naama mo si Mang Lando, yung sinisanti ko noon. Gusto kong ipaalam sa iyong pinagsisihan ko na ang mga panahon na iyon. Napamahal ka na sa akin Sarah at parang anak na rin ang turing ko sa iyo. Siguro ay hindi ka maniniwala sa akin, pero sa kanya ay baka maniwala ka. Sabay tingin sa likuran ni Sarah. Agad namang lumabas ang kanyang ina galing sa isang kwarto. Doon ay umiyak na ng lubusan itong si Sarah. Sarah anak, tama ang mga sinabi ni Sir Benedict. Di ko akalaing magagawa mo ito sa kanya anak. Simula nang mawala ang tatay mo ay ginawa lahat ni Sir Benedict at tinulungan niya tayo. Sinuportahan niya ang pamilya natin at ang kinikwento ko sa iyo noon na mabuting taong nagpaaral sa iyo ay walang iba kundi siya. Ayaw niya lang ipaalam sa inyo. Anak, patawad. Kasalanan ko din to kung bakit ka nagkaganyan. Mangiyak-iyak na sambit ni Gloria na ina nitong si Sarah. Sa puntong yon ay iyak na ng iyak itong si Sarah. Sarah, gusto kong ipaalam sa iyo na hindi ako galit sa mga ginawa mo. Kahit na umutos ka ng tao para pagtangkaan ang buhay ko. At kahit na sinubukan mong lasunin ako. At kahit na ninakawan mo ang kumpanya ko. Naiintindihan kita doon Sarah. Dagdag pa ni Benedict. Hindi na kinaya ni Sarah ang lahat ng kanyang nalaman. At agad ay tumakbo na ito siya palabas ng bahay. At simula sa araw na yon ay hindi na nagpakita pa itong si Sarah kay Benedict. Kahit na malungkot kay Benedict ang nangyari, ay ginawa na lang niya iyong tanggapin at nag-move on. Mga ka-explorers, kapag kabutihan ang binalik natin sa taong nagkasala sa atin, ay tiyak na malaki ang tsansang mababago nun ang isang tao. Patuloy lang po sa paggawa ng mabuti kahit hindi ito napapansin.